Ako si Nathan, isang karaniwang estudyante sa isang mataas na paaralan sa Maynila. Katulad ng marami sa aking edad, abala ako sa pag-aaral, sa mga kaibigan, at sa mga pangarap na tila napakalayo. Ngunit isang araw, sa isang sulok ng aming lumang silid-aklatan, natuklasan ko ang isang bagay na magbabago sa lahat ng ito. Isang aklat na tila nakalimutan ng panahon. Ang silid-aklatan ay laging tahimik at sa kabila ng mga alikabok na nakakulapol sa mga lumang libro, palaging may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa lugar. Doon, sa isang sulok na bihirang puntahan ng sinuman, natisod ko ang isang aklat na may kalumaan. Ang pabalat nito ay yari sa makapal na balat na tila may ukit ng mga simbolo na hindi ko mawari. Sa aking pagkawili, binuksan ko ang aklat. Hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Mga pahina na tila kumikislap sa ginto at mga letra na naglalaro sa aking mga mata. Hindi ko lubos maisip kung paano, ngunit sa bawat paglipat ko ng pahina, tila may mga larawan at kwento ng mga nakaraang panahon na bumubuhay sa aking isipan. Mula sa mga sinaunang kaharian hanggang sa mga bayani ng nakaraan, ang aklat ay naglalaman ng mga kwentong hindi ko pa naririnig. Ngunit, ang mas nakakabighani, tila nagbabago ang mga kwento sa bawat pagkakataon na buksan ko ito. Ang mga karakter ay tila nag-iiba. Ang mga eksena ay nagmumuta at nagiging bago. Habang lalong lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang magpakasasa sa pag-aaral sa aklat na ito. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pag-usisa. Ano ang kapangyarihan ng aklat na ito? Sino ang nagsulat nito? At bakit tila ito'y buhay? Isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ito ordinaryong aklat. Isang gabi, habang patuloy akong nagbabasa, bigla kong narinig ang isang tunog na tila pagkaluskos sa likod. Agad akong napalingon, ngunit wala akong nakita. Ngunit sa pagbalik ko sa aklat, isang pahina ang biglang nagbago. Isang kwento ng isang prinsipe na nakatakdang baguhin ang kanyang kaharian. Ang prinsipe may hawak na aklat na katulad ng sa akin. Bigla akong kinabahan. Ang prinsipe ay tila may pagkakahawig sa akin. Ang kanyang mga mata, ang kanyang postura. Tila may kislap sa kanyang mga mata na nagsasabi ng isang lihim na hindi ko mawari. Sa isang iglap, ang kwento ay nagkaroon ng buhay. Ang prinsipe ay nakatingin sa akin at tila sinasabi niya na ako ang susunod. Ako ang susunod na may hawak ng kapalaran. Ang aking puso ay bumilis. Ang aking mga kamay ay tila nanlalamig. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ang dapat kong gawin? Ngunit bago pa man ako makaisip ng sagot, isang malakas na pagsabog ang narinig ko mula sa labas. Ang mga ilaw sa silid-aklatan ay pumatay at ang lahat ay binalot ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin at isang boses na bulong na nagmumula sa kawalan. Ang oras ay nasa iyong mga kamay, Nathan. Paano mo ito babaguhin? Sa pagmulat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang liwanag ng araw na tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ang aklat ng oras na natagpuan ko sa isang lumang tindahan ng aklat sa gilid ng bayan ay nakahiga sa tabi ng aking kama. Parang kahapon lang nang masilayan ko ang mga pahina nito na puno ng misteryo at kapangyarihan. Ako si Marco, isang binatang estudyanteng nabigyan ng pagkakataon na baguhin ang kasaysayan. Ngunit sa anong kapalit? Nagsimula ang umaga ko sa pag-iisip kung paano ko gagamitin ang aklat na ito. Sa bawat pahina, may nakaukit na mga sinaunang simbolo at mga talata na tila bumubulong sa akin ng mga lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa isang bahagi ng aklat, nakasulat ang isang formula na nagbigay sa akin ng kakayahang bumalik sa nakaraan.
Sa kagustuhang subukan ang kapangyarihan nito, pinili kong bumalik sa panahon ng aking mga ninuno. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang aking mga lolo't lola noong kanilang kabataan, ang kanilang mga ngiti at pananabik sa hinaharap. Ngunit sa aking pagbalik sa kasalukuyan, may kakaibang nangyari. Ang mga detalye ng kasaysayan na aking alam ay nagbago. Ang mga bagay na dati alam ko ay tila nag-iba ng anyo. O ang aking paaralan na dati isang simpleng gusali lamang, ngayon ay tila isang palasyo. Ang mga guro na dati iistrikto ngunit makatao, ngayon ay tila mga hari at reyna na may kapangyarihan sa bawat estudyante. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ang aking nagawa? Sa aking pag-aaral, napansin ko ang mga pagbabago sa paligid. Ang mga kaibigan ko, sina Paulo at Lisa, ay hindi na ako kilala. Parang hindi na ako bahagi ng kanilang mundo. Sa halip, ako'y nag-iisang tagapagtanggol ng aklat, isang tagapag-ingat ng kasaysayan na hindi dapat baguhin. Isang gabi, habang nagkukulong ako sa aking silid, narinig ko ang mga bulong. Sa unay akala ko'y hangin lamang ito, ngunit nang ito'y lumakas, napagtanto kong ito ay nagmumula sa aklat. Marco, ang oras ay hindi laruan. Ang bawat kilos mo ay may kapalit, sabi ng isang tinig. Nakakapangilabot ang boses na iyon, tila nagmumula sa mismong kalaliman ng mga pahina. Ngayon ko lang naiintindihan na ang aklat na ito ay hindi lamang nagbibigay, kundi kumukuha rin. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin si Professor Herrera, ang pinakamatalinong guro sa aming paaralan. Siya ang laging nagsasalita tungkol sa mga sinaunang aklat at kapangyarihan ng kaalaman. Nang ipakita ko sa kanya ang aklat ng oras, agad niyang nakilala ito. Ito ang aklat ng mga ninuno. Maraming nagsasabing ito ang dahilan ng pag-ikot ng mundo, sabi niya. Ngunit Marco, ang kapangyarihan nito ay hindi para sa isang tao lamang. Ang bawat pagbabago na ginagawa mo ay may epekto sa hinaharap. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad sa aking balikat. Nagdesisyon akong ibalik ang mga bagay sa dati. Ngunit paano? Sa pagbalik ko sa aking silid, sinubukan kong basahin ang isang formula sa aklat na nagsasabing maaari kong baligtarin ang mga pagbabagong ginawa ko. Ngunit sa isang iglap, biglang umilaw ang aklat at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Sa aking pagmulat, bumalik ako sa nakaraan, sa eksaktong sandali kung saan ako unang bumalik. Pero ngayon, may isang bagay na kakaiba. Sa tabi ko ay may isang batang lalaki na may hawak na aklat. Ang kaparehong aklat na nasa aking kamay. Nagulat ako at hindi makapaniwala. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Marco, ako ang ikaw mula sa ibang panahon. Sa bawat pagbabago na ginawa mo, nilikha mo rin ako. Sagot niya. Ngayon, tayo'y nasa isang kawalang hangganan. Dalawa tayong may hawak ng kapangyarihan. Ngunit isa lamang ang maaring bumalik sa tamang daan. Sa puntong iyon, napagtanto ko ang lalim ng aking ginawa. Ang twist ng kapalaran ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung paano baguhin ang kasaysayan, kundi kung paano tatanggapin ang mga pagbabagong dulot nito. Ngayon, ang kinabukasan ay nasa aking mga kamay, kasama ng isang kaparehong ako na may sariling hangarin. Ano ang gagawin ko? Ano ang magiging desisyon ko upang maitama ang lahat? Sa pagkakaroon ng dalawang Marco sa isang mundo, sino ang tunay na magiging tagapag-ingat ng aklat ng oras? Ang sagot ay nananatiling misteryo, isang cliffhanger na nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng oras at tadhana. Sa sandaling bumukas ang mga mata ko, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin na pumapalo sa aking pisngi.
tulad ng paghaplos ng mga anino ng nakaraan. Ang aklat na nagbabago ng kasaysayan ay nasa aking mga kamay. Tila may sariling buhay na kumikilos sa bawat pahina. Isang kakaibang liwanag ang bumabalot sa paligid nito na para bang may sariling enerhiya na umaagos mula sa loob. Ang mga nakaraang araw ay sadyang naging misteryoso para sa akin. Ang bawat pahina ng aklat ay tila nagdadala sa akin sa iba't ibang panahon at lugar, na para bang ako'y isang manlalakbay sa walang katapusang agos ng oras. Ang unang aklat na binuksan ko ay nagdala sa akin sa sinaunang kaharian ng mga haring matagal nang nakalimutan. Doon ko natutunan ang mga lihim ng kanilang pamumuno, kung paano nila napagtagumpayan ang mga digmaan at kung paano sila nabuhay sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit ngayon, habang ako'y nakaupo sa isang tahimik na sulok ng silid-aklatan ng aming paaralan, isang kakaibang kabanata ang bumungad sa akin. Sa bawat paglipat ng pahina, tila may naririnig akong mga bulong na nagmumula sa kalaliman ng aklat. Mga bulong na nag-aanyaya sa akin na pumasok sa isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Ang mga mata ko'y hindi na makaiwas sa kislap ng mga letra na para bang may sariling buhay na kumikislap sa kadiliman. Sa pag-aaral ko sa mga pahina, natuklasan ko ang kwento ng isang binata na tulad ko rin. Siya'y isang mandirigma sa isang kaharian na nasa bingit ng pagkawasak. Ang kanyang tadhana ay nakaukit sa mga bituin at siya lamang ang makapagligtas sa kanyang bayan mula sa kapahamakan. Ang kanyang kwento ay puno ng sakripisyo, ng mga desisyon na nagdulot ng pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa pag-usad ng kanyang kwento, nararamdaman ko ang kanyang hirap, ang kanyang pag-aalinlangan, at ang kanyang tapang. Isang bahagi ng akin ang nagsimulang makaramdam ng koneksyon sa kanya, na para bang kami magkaisa sa isang masalimuot na paglalakbay. Ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang panahon, kundi pati na rin sa hinaharap. Ngunit isang pahina ang nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ang larawan ng isang misteryosong simbolo, isang tanda na matagal ko nang nakikita sa mga panaginip, ay biglang lumitaw. Isang simbolo na tila may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan sa mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ang aking puso'y bumilis ang tibok. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, na para bang may anino na nagkukubli sa likod ng bawat letra. Sa kaharian ng mandirigma, isang propesiya ang nakaukit sa mga pader ng palasyo. Isang propesiya na nagsasabing darating ang oras na ang isang binata mula sa hinaharap ay magdadala ng pagbabago sa kanilang mundo. Ang binata'y magdadala ng aklat na may kapangyarihang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang aklat na ito ay magbubukas ng landas sa isang bagong panahon, isang panahon ng pag-asa at ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang matandang lalaki na tila puno ng hiwaga at karunungan ang pumasok. Ang kanyang mga mata'y naglalago sa akin, na para bang siya'y may alam sa aklat na hawak ko. Ikaw ang hinirang, bulong niya, na tila alam ang bawat lihim ng aking puso. Ang aklat na iyan ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang mga pahina ng aklat ay nagsimulang magliwanag. Tila bumubukas ang isang portal sa pagitan namin. Ang matandang lalaki ay nagpatuloy. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit tandaan mo, bawat desisyon mo ay may kalakip na kapalaran. Ang aklat na iyan ay hindi basta-basta. Ito'y susi sa isang masalimuot na kwento. Sa paglabas ng matandang lalaki, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga kamay. Ang aklat ng oras ay tila isang bagay na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Ngunit alam ko, ito'y may kapangyarihang magdulot ng pagbabago sa mundo.
Sa huling pahina, isang huling mensahe ang bumungad sa akin. Ang oras ay nasa iyong kamay, ngunit ang tadhanay nasa iyong puso. At sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang grupo ng mga estudyante na parabang sila'y may alam sa aking lihim. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at pag-asam na parabang ako'y isang bahagi ng kanilang kwento. Ang aklat ay biglang nagliwanag at isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at kapalaran. Ang aking puso'y puno ng kaba. Ngunit alam ko, ang kwento'y hindi patapos. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko mapigilan ang pag-usisa sa bawat pahina ng Aklat ng Oras. Ang bawat salita ay tila may kapangyarihan. At ang bawat larawan ay nag-uudyok ng misteryo na hindi ko mawari. Alam kong ang aklat na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng takot sa mga posibleng kahihinatnan, ang pagkamausisa ay mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa silid-aralan, binuksan ko muli ang aklat sa isang pahina na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang pamagat ng pahina ay ang tinig ng nakaraan. Sa kabila ng simpleng pamagat, may kakaibang pang-akit ito sa akin. Inilapat ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng papel at biglang dumaloy sa isip ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong sa aking tainga. Buksan mo ang iyong puso at maririnig mo ang mga kwento ng nakaraan. Sabi ng tinig, na tila mula sa isang malayong lugar. Ang tinig na iyon ay puno ng awtoridad at misteryo at naramdaman kong may kapangyarihan ito na hindi ko pa nararanasan. Biglang nagbago ang paligid. Ang malamlam na liwanag ng kandila ay naging sinag ng araw at ako'y nasa isang lugar na hindi ko kilala. Isang sinaunang lungsod na puno ng mga tao, abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang kasaysayan, mga kwento ng pag-ibig, digmaan, at kapayapaan. Lahat ng ito ay tila buhay na buhay, kahit na alam kong mga alaala lamang ito ng nakaraan. Sa gitna ng nagkakagulong tao, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman na nakalipas na panahon. Ikaw ang pinili ng aklat, sabi niya sa akin. Ikaw ang may kapangyarihan upang baguhin ang kasaysayan. Ngunit mag-ingat ka, ang bawat pagbabago ay may kapalit. Nang marinig ko ang kanyang babala, naramdaman kong bumigat ang aking puso. Ang aklat ba ay isang biyaya o isang sumpa? At ano ang ibig sabihin niyang ako ang pinili? Bago ko pa man siya matanong, nagsimula akong makaramdam ng pagkakagulo sa paligid. Ang mga tao ay nagtakbuhan at ang kalangitan ay biglang nagdilim. Isang malakas na hangin ang bumalot sa lungsod at naramdaman ko ang panganib na paparating. Nariyan na siya. Wika ng matandang lalaki na tila puno ng takot. Ang tagapangalaga ng oras, siya ang magbabantay sa bawat hakbang mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin, kumikislap sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad, at alam kong siya ang tinutukoy ng matanda. Ikaw ang may aklat, sabi ng figura, at naramdaman kong ang kanyang tinig ay umaalingaw sa aking isipan. Ikaw ang may kakayahang baguhin ang takbo ng oras, ngunit tandaan mo, bawat desisyon mo ay may kapalit. Nang marinig ko ang kanyang babala, naguluhan ang aking isipan. Paano ko gagamitin ang kapangyarihan ng aklat? Ano ang dapat kong baguhin? At paano kung ang bawat desisyon ko ay magdulot ng kapahamakan? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Ako'y bumalik sa silid-aralan. Ang aklat ay nasa aking harapan, nakabukas pa rin sa pahinang ang tinig ng nakaraan. Ang kandila ay patay na, at ang silid ay puno ng kadiliman.
Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong hindi ko kayang talikuran ang kapangyarihang nasa aking mga kamay. Ako ang may aklat, at ako ang may kakayahang baguhin ang kasaysayan. Ngunit paano ko ito gagamitin nang hindi ko pinagsisisihan ang mga magiging bunga? Biglang may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Ang pintuan ng silid-aralan ay unti-unting bumukas at isang figura ang lumitaw sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at interes. Narinig ko ang kwento, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Nasa iyo ang aklat ng oras, ngunit may lihim akong dapat mong malaman. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating at ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at takot. Ano ang kanyang lihim? At paano ito makakaapekto sa aking kapalaran? Habang nag-iisip ako, alam kong ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ang aklat ng oras ay nasa aking kamay at ang landas na aking tatahakin ay puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay at ako lamang ang makakagawa ng desisyon na mag-ukit ng aking kasaysayan. At sa likod ng kadiliman, ang figura ay nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. May pagkakataon ka upang baguhin ang lahat, sabi niya. Ngunit mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga kamay. At sa kabila ng takot, alam kong ito ang simula ng isang bagong yugto sa aking buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa, pag-alinlangan at misteryo. Isang linggo na ang lumipas mula nang makuha ko ang aklat ng oras. At hindi ko pa rin lubos maisip ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Araw-araw, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, dala ko sa aking bag ang aklat na tila ba isang mabigat na lihim. Sa bawat paglipas ng oras, lalo kong nararamdaman ang pagnanasa ng mga nilalang sa paligid na makuha ito mula sa akin. Ang iba ay tahimik na nagmamasid. Ang iba naman ay nagpapanggap na mga kaibigan. Ngunit alam kong lahat sila'y may kanya-kanyang motibo. Sa kabila ng lahat, nanatili akong determinado. Alam kong may misyon ako. Ang aklat ng oras ay hindi basta-basta laruan. Ito'y instrumento ng kapangyarihan, isang susi sa paghubog ng kasaysayan. At sa aking mga kamay, nararamdaman kong ako ang napiling tagapangalaga nito. Ngunit sa bawat pahina ng aklat na aking binubuksan, lalo akong nababalot ng pag-aalala. Sa isang banda, may kapangyarihan akong baguhin ang mga naganap na. Ngunit sa kabila nito, nadarama ko rin ang panganib ng pagbabagong maaring idulot nito. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng kasaysayan ng ating bayan, napadako ang aking mata sa isang hindi pamilyar na bahagi ng kwento. Isang talata na hindi ko maalala sa mga libro sa paaralan. Sa ilalim ng mapulang buwan, isang binata ang tatayo sa gitna ng agos ng panahon. Siya ang magiging dahilan ng pag-usbong ng bagong tadhana. Kinabahan ako. Ako ba ang tinutukoy nito? Ako ba ang magdadala ng pagbabago sa ating mundo? Ang mga katanungang ito'y patuloy na gumugulo sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, nararamdaman ko rin ang udyok ng kapalaran. Na tila ba ako'y tinatawag upang tuparin ito. Isang araw, habang nasa silidaklatan ako, may lumapit sa aking isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila ba nakasisilaw at puno ng karunungan. Alam mo ba kung ano ang dala mo, binata? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko. Ang aklat ng oras. Mabuti, aniya, ngunit alam mo ba kung paano ito gamitin ng tama? Mula sa loob ng kanyang manggas, inilabas niya ang isang maliit na kristal na kumikislap sa liwanag ng araw. Ito ang susi, sabi niya.
Ang kristal na ito ay makakatulong sa iyong maintindihan ng tunay na kapangyarihan ng aklat. Tiningnan ko ito ng mabuti. Isang simpleng kristal, ngunit sa loob nito, may tila ba liwanag na umaalab. Paano ito makakatulong sa akin? Tanong ko. Sa takdang panahon, magiging malinaw sa iyo ang lahat, sagot ng matanda. Sabay kindat, ngunit tandaan mo, ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na kapalit. At sa kanyang mga salitang iyon, bigla siyang nawala, tila ba usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang kristal at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko rin ang pag-asa na marahil ako ang nakatakdang magsimula ng bagong tadhana. Kinagabihan, habang tinititigan ko ang kristal, napansin kong tila ba may mga imahe na naglalaro sa loob nito. Mga eksena mula sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang bawat eksena'y tila may koneksyon sa isa't isa na para bang isang palaisipan na kailangang lutasin. Ngunit sa gitna ng aking pagmumuni-muni, bigla kong naalala ang babala ng matanda. Ang bawat desisyon ay may kapalit. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya mula sa kristal. Isang enerhiyang tila ba nagtutulak sa akin na subukan ang kapangyarihan nito. Hawak ang aklat ng oras sa isang kamay at ang kristal sa kabila, isinara ko ang aking mga mata at hinayaan ang enerhiya na dumaloy sa akin. Sa isang iglap, naramdaman kong tila ba ako'y hinihigop ng isang malakas na puwersa. Ang paligid ko'y nagbago at ako'y napadpad sa isang lugar na tila ba pamilyar ngunit iba. At doon ko nakita ang aking sarili, isang mas matandang bersyon ko. Siya ay nakatayo sa gitna ng isang digmaan, hawak ang aklat ng oras na puno ng sugat at alikabok. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod nito may lungkot at pagod. Ikaw ba ang magiging ako? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang may hawak ng kapalaran, sagot niya. Ngunit tandaan mo, ang bawat pagbabago ay may kaakibat na sakripisyo. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan, ang aking magiging kinabukasan, kung sakaling hindi ko magagampanan ng tama ang aking misyon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng kasagutan, bigla akong hinigop pabalik sa aking kasalukuyan. Iniwan akong puno ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko pa lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng aklat ng oras. Ngunit isa lang ang tiyak, ako'y nasa gitna ng isang paglalakbay na magbabago hindi lamang ng aking buhay, kundi pati na rin ng kasaysayan ng ating mundo. At sa bawat hakbang na aking tatahakin, alam kong hindi ko pa rin batid ang tunay na tadhana na naghihintay sa akin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang oras ay nasa aking kamay at hindi ko dapat sayangin ang pagkakataong ito. Ngunit may isang katanungan pa rin ang nakabitin sa aking isipan. Ano ang kapalit ng bawat pagbabago na aking gagawin? Sa mga sumunod na araw, mula nang makuha ko ang aklat ng oras, hindi na nagbago ang pagkamangha ko sa kapangyarihan nito. Parang nararamdaman kong ako'y isang bagong tao, isang nilalang na may kakayahang bumaluktot sa mga hibla ng kasaysayan. Ngunit kapalit ng kapangyarihang ito ay ang bigat ng responsibilidad na kasama nito. Batid kong ang bawat pahina ng aklat ay naglalaman ng mga lihim na hindi dapat basta-basta ipinagkakatiwala sa isang tulad ko lamang. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng kandila sa aming maliit na silid-aralan, napansin ko ang isang pahina ng aklat na tila kumikislap. Agad kong binuksan ito at nakita ang mga lumang sulat kamay na tila umaawit sa akin. Isang awit mula sa nakaraan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may puwersang nagtutulak sa akin na basahin ang mga ito ng malakas. Sa ilalim ng buwan, sa lilim ng mga bituin, ang oras ay dumadaloy, hindi nagmamadali.
Hindi rin humihinto. Pulong ng mga salita na parang may sariling buhay. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid ko. Ang mga dingding ng silid ay unti-unting naglaho. At ako'y natagpuan na lamang sa isang puok na hindi ko pa kailanman nararating. Nakarating ako sa isang sinaunang gubat. Ang mga puno ay matatayog at tila walang hangganan ang kaberdihan. Ang simoy ng hangin ay may dalang mga bulong ng mga diwatang nagkukubli sa ilalim ng mga dahon. Sa gitna ng gubat, may isang mataas na tore na tila gawa sa mga kristal na nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam kong kailangang makarating ako roon, ngunit hindi ko alam kung bakit. Habang papalapit ako sa tore, may isang figura ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Isang lalaki na nakasuot ng balabal na yari sa mga alon ng dagat. Ang kanyang mga mata ay asul tulad ng kalangitan sa dapit hapon. Ikaw ang hinirang, wika niya. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng autoridad. Ang aklat ng oras ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay ipinagkakaloob lamang sa karapat-dapat. Karapat-dapat? Tanong ko. May halong kaba at kaguluhan sa aking kalooban. Bakit ako? Ano ang kailangan kong gawin? Ang kapalaran ng ating mundo ay nasa iyong mga kamay, sagot niya, tumuturo sa aklat na hawak ko. Ngunit tandaan, ang nakaraan ay hindi dapat binabago ng basta-basta. Ang bawat pagkilos ay may kaakibat na kahihinatnan. Sa kabila ng kanyang babala, hindi ko maiwasang isipin kung paano ko magagamit ang aklat para sa kabutihan. Pero bago pa man ako makapagtanong, naglaho ang lalaki na parang bula at naramdaman kong bumalik ako sa aking silid. Nabalot ako ng pagkalito at takot, ngunit kasabay nito ang isang di maipaliwanag na pananabik. Ano ang dapat kong gawin? Papaano ko gagamitin ang kapangyarihang ito nang hindi nagdadala ng kapahamakan? Habang iniisip ko ang mga ito, napansin ko ang isang bagong pahina na lumitaw sa aklat. Isa itong sakumapa ng mga lugar na hindi pa nailalarawan sa kahit anong aklat na nabasa ko. Sa gitna ng mapa, naroon ang isang marka, isang simbolo ng isang orasan na may mga pakpak. Ang simbolong ito ay tila nag-aanyaya sa akin na tuklasin ito. Hinawakan ko ang pahina at naramdaman ang kakaibang init mula rito. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng isang kampana, malakas at malinaw na parang nagmumula sa loob ng aking isipan. Ang tunog na iyon ay tila isang tawag, at tawag na hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Bukang liwayway ay darating, bulong ng hangin sa aking pandinig. Ngunit bago ito, kailangan mong harapin ang dilim. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit isa lang ang sigurado. Nasa akin ang susi sa pagbabagong darating. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, naramdaman kong ito ang simula ng isang mas malaking pakikipagsapalaran. Isang paglalakbay na magdadala sa akin sa hindi ko pa nararating na mga lugar at sa mga tanong na hindi ko pa nauusisa. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng mga lihim ng aklat ng oras, naramdaman ko ang pulso ng kasaysayan sa aking mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang nanatili. Ako ba'y handa na sa mga susunod na hakbang? Ngunit bago ko pa man makuha ang sagot sa aking isip, narinig ko ang isang hindi inaasahang tinig. Hindi ikaw ang nag-iisang may hawak ng kapalaran. Wika nito, puno ng paghamon at misteryo. Sa likod ko, isang figura ang lumitaw mula sa mga anino. Isang mukha na hindi ko inasahan, ngunit kilala ko mula sa aking mga panaginip. Sino siya? At ano ang kanyang layunin? Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ang tanging tagapag-ingat ng aklat ng oras. Sa mga araw na lumipas, unti-unting lumalalim ang aking pagkaunawa sa aklat ng oras. Ang mga pahina nito ay tila buhay, nagbubulong ng mga lihim ng nakaraan, kasalukuyan
at hinaharap. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkuha ng aklat mula sa lumang silid-aklatan ng aming paaralan ay magdadala sa akin sa isang paglalakbay na magbabago sa aking buhay. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na kumakalat sa hangin. Hindi ito ang karaniwang pagkaparating ng bagyo, kundi isang bagay na mas malalim, mas misteryoso. Nang makarating ako sa paaralan, napansin kong kakaiba ang katahimikan sa paligid. Ang mga kaibigan ko'y tahimik, tila nag-aabang sa isang bagay na hindi ko mawari. Pagpasok ko sa silid-aralan, nakita kong may bagong guro. Siya'y may kakaibang presensya, isang aura na tila humihigop sa lahat ng atensyon. Magandang umaga, mga mag-aaral, bati niya. Ang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong lambing. Ako si Ginoong Arlan, at ako'y narito para ibahagi ang isang aral na hindi matatagpuan sa karaniwang aklat. Habang nagsimula siyang magturo, unti-unti kong naramdaman ang koneksyon niya sa akin. Ang bawat salita niya ay tila bumubukas ng mga nakatagong daan sa aking isipan. Hindi ko maiwasang magtanong, ano ang tunay na layunin niya sa pagpasok sa aming buhay? Sa kalagitnaan ng klase, biglang sumakit ang aking ulo. Ang mga imahe ng mga kaganapan sa kasaysayan ay nag-flash sa aking isipan. Ang pagbagsak ng mga kaharian, ang pagtatagumpay ng mga bayani, ang pagbuo ng mga bagong mundo. Tila gusto ng aklat ng oras na ipakita sa akin ang mga pangyayaring ito. Ngunit hindi ko pa rin lubos na maunawaan kung bakit. Ikaw, ang binatang nakaupo sa likuran, tawag ni Ginoong Arlan. Ano ang iyong pangalan? Lucas po, sagot ko. Bahagyang natataranta sa paglapit ng atensyon sa akin. Lucas, ulit niya. Ang pangalan ko'y tila musika sa kanyang labi. Nararamdaman ko ang misteryosong enerhiya sa paligid mo. Isang bagay na bihira kong maramdaman sa iba. Napatingin ako sa aking mga kamay, kung saan palaging nakatago ang aklat ng oras. Sa ilalim ng aking desk, inabot ko ito. Tila nagbibigay ng kumpiyansa sa akin sa harap ng kakaibang guro. Alam mo ba, patuloy ni Ginoong Arlan, na may mga nilalang sa mundo na nag-aabang sa pagbukas ng aklat ng oras. Mga nilalang na ang tanging layunin ay ang baguhin ang takbo ng kasaysayan para sa kanilang sariling kapakanan. Tila may bumalikwas sa aking dibdib. Ang aklat na ito'y hindi lamang isang instrumento ng kaalaman, kundi isang bagay na maaring magdulot ng kapahamakan kung mahulog sa maling mga kamay. Ngunit hindi lahat ay handa. Sa hamon ng pagbubukas nito, dagdag niya, ang mga matay nakatuon sa akin, puno ng pag-asam. Maraming taksil na nais makuha ang kapangyarihan nito. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na ito. Ngunit alam kong may bahagi ng aking sarili na handang ipaglaban ang tama. Isang tunog ang umalingaw mula sa labas ng silid-aralan. Isang malakas na pagputok na tila nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Ang mga estudyante nagkatinginan, puno ng takot sa kanilang mga mata. Ano iyon? Tanong ng isa kong kaklase. Nanginginig ang boses. Hindi pa man nakakasagot si Ginoong Arlan. Naramdaman ko na ang aklat ng oras ay nagbigay ng hudyat sa akin. Lucas, oras na. Bulong nito, ang mga pahinay nagliliwanag. Sa isang iglap, nakita ko ang isang pangitain. Isang nilalang na may kakilakilabot na anyo. Nakatayo sa labas ng silid-aralan, ang mga matay nakatuon sa akin. Isang nilalang na tila nagmula sa mga kwento ng alamat. Ngunit narito, sa harap ko, handang gumawa ng kasamaan. At bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Ginoong Arlan, nakatingin sa akin. Ang mga matay puno ng pag-unawa. Lucas, oras na para malaman mo ang iyong tunay na kapalaran.
sabi niya. Ang boses niya ay puno ng misteryo. Ang mga pintuan ng silid-aralan ay biglang bumukas. At sa likod nito'y ang anino ng nilalang na nag-aabang sa akin. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis. Alam kong ito na ang simula ng isang mas malaking laban. At sa puntong iyon, naisip ko, ano nga ba ang tunay na kapalaran ko sa kamay ng aklat ng oras? Sa bawat paglipat ng pahina ng aklat ng oras, nararamdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking mga kamay. Ang bawat salita ay tila umaapoy, naglalabas ng liwanag na sumisinag sa madilim na silid na kinaroroonan ko. Ang aklat na ito, sa kabila ng kanyang sinaunang anyo, ay puno ng mga hiwagang hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong may bahagi ng aking kaluluwa na nag-uudyok sa akin na tuklasin ang bawat lihim nito. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking silid, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila may kasamang bulong, mga tunog na pumapailan lang sa paligid. Pinilit kong huwag pansinin, ngunit ang aking kuryosidad ay hindi mapigilan. Bumangon ako mula sa aking higaan, dala ang aklat, at sinundan ng hindi maipaliwanag na tawag na iyon. Bawat hakbang ay parang may gabay, isang hindi nakikitang daang aking tinatahak, hanggang sa aking marating ang isang pader sa loob ng aming bahay na dati tila walang kahulugan. Ngayon, ito'y nag-aalab ng mga simbolo, mga ukit na hindi ko pa nakikita noon. Lumapit ako, at sa aking pagdampi sa ibabaw ng mga ito, naramdaman ko ang panginginig ng lupa. Ang pader ay unti-unting nagbukas, at sa likod nito'y natagpuan ko ang isang lihim na silid. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan, mga alahas, at isang salamin na may kakaibang liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang pedestalan na tila ginawa para sa aklat ng oras. Walang pag-aalinlangan, inilagay ko ang aklat sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, ang silid ay naliwanagan ng makapangyarihang sinag at ako'y napaluhod sa biglaang pagbabago. Ang mga alahas at kasangkapan ay nagmistulang buhay, naglalabas ng iba't ibang kulay at tunog. Isang tinig ang bumalot sa akin, malambing ngunit puno ng awtoridad. Ikaw, tagapangalaga ng aklat, ay tinawag para sa isang layunin. Ang iyong kapalaran ay nakaukit na sa mga bituin. Ngunit ang iyong desisyon ang magdedesisyon ng kahihinatnan ng lahat. Hindi ko malaman kung paano sasagutin ang tinig na iyon. Ako'y napuno ng takot, ngunit kasabay nito'y pag-asang hindi ko maipaliwanag. Ano nga ba ang aking kapalaran? Bakit ako, isang simpleng estudyante, ang napili para sa ganitong napakalaking tungkulin? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, ang salamin sa silid ay biglang nagpakita ng iba't ibang imahe, mga larawan ng mga pangyayari sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Isa-isa kong sinubukan kilalanin ang mga ito. May mga eksenang pamilyar, ngunit may mga pangyayaring hindi ko pa nasasaksihan. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang aking sarili sa hinaharap. Nakatayo sa harap ng isang hukbo, kasama ang mga nilalang na hindi ko pa nakikita sa tunay na buhay. Biglang nagbago ang imahe at nagpakita ang isang labanang nagaganap sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang isang hukbo ay may kasamang mga dragon, habang ang kabilang panig ay may mga nilalang na tila gawa sa liwanag. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo ako, hawak ang aklat ng oras, naglalaban para sa isang layunin na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang tinig ay bumalik, mas matindi at mas malapit. Ang iyong desisyon ay maghahatid ng pagbabago sa mundo. Piliin mo ang tamang landas, sapagkat ang bawat hakbang ay may kapalit. Nagising ang aking diwa sa bigat ng responsibilidad na iyon. Ang pader ay nagsara muli, at ako'y naiwan sa kadiliman, hawak ang aklat ng oras na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati.
Bumalik ako sa aking silid, ngunit ang mga imahe at katanungan ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. At sa gitna ng pag-aalala, isang kakaibang pagnanasa ang bumalot sa akin. Ang tuklasin ang layunin ng aking kapalaran. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali, sapagkat ang bawat pahina ng aklat ay puno ng panganib at kasaysayan na maaaring magbago sa takbo ng mundo. Sa aking pagbalik sa silid, muling narinig ko ang bulong ng hangin. Ngunit ngayon, ang bulong ay may kasamang pangalan. Isang pangalan na hindi ko pa naririnig, ngunit tila may koneksyon sa akin. At sa puntong iyon, natanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran. Sa bawat pag-ikot ng oras, isang bagong kabanata ang nagbubukas at sa likod ng bawat pahina ay isang lihim na naghihintay na aking tuklasin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ako ba'y handa sa hinaharap na aking kinakaharap? Isang malamig na hangin ang humaplos sa aking pisngi habang nakatayo ako sa gilid ng bangin. Tangan-tangan ang aklat ng oras. Ang mga pahina nito ay tila buhay, kumikislap at umaalon-alon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aklat na ito ay puno ng hiwaga at kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, ang bigat ng responsibilidad ay tila higit pa kaysa sa aking inaasahan. Isang binatang estudyante lamang ako na dati abala sa mga pangkaraniwang gawain sa paaralan. Ngunit ngayon, ang mundo ay tila nakalambong sa akin ng kakaibang takot at pananabik. Ang aklat ng oras ay nagbibigay sa akin ng kakayahang baguhin ang kasaysayan. At sa bawat pahina, nararamdaman ko ang kabog ng puso ko sa bawat desisyon na kailangan kong gawin. Matagal ko nang iniisip kung paano ko magagamit ang kapangyarihan ng aklat na ito upang makatulong sa iba, upang baguhin ang mga maling desisyon ng nakaraan, upang iligtas ang mga inosenteng buhay na nasayang. Ngunit sa bawat pagtatangka kong baguhin ang nakaraan, nararamdaman ko ang paggalaw ng mga tanikala ng tadhana na tila may sariling isip at layunin. Sa aking pagninilay-nilay, biglang lumitaw si Isadora, ang mahiwagang nilalang na unang nagpakita sa akin ng aklat. Nakasuot siya ng balabal na nagkukulay pilak at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa ilalim ng kapilyuhan at karunungan. Ivan, sambit niya, paos ngunit puno ng awtoridad. Ang aklat ng oras ay isang kasangkapan ng walang hanggang pagbabago. Ngunit hindi mo dapat kalimutan na ang bawat pagbabago ay may kabayaran. Alam ko, Isadora, tugon ko. Pero paano ko ba magagamit ang kapangyarihan nito ng tama? Paano ko malalaman kung ano ang dapat baguhin at kung ano ang dapat na manatili? Ngumiti siya. Ang kanyang nangiti ay puno ng misteryo at pag-unawa. Ang bawat aksyon, bawat pagbabago ay nagre-resulta sa iba't ibang landas. Walang tama o mali, Ivan. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon at ang iyong kakayahan na tanggapin ang mga resulta. Tumingin ako sa aklat at sa kabila ng takot, nararamdaman ko ang udyok na gamitin ito. Sa isang iglap, ang tanawin sa paligid ko ay nagbago. Ang mga puno ay naglaho at ako'y nakatayo sa gitna ng isang lungsod na puno ng kasaysayan. Ang mga kalye nito ay puno ng mga tao. Ang mga gusali nito ay sumasalamin sa mga alaala ng nakaraan. Sa aking kamay, nakita ko ang isang pahina ng aklat na naglalarawan ng isang pangyayari na matagal ko nang gustong baguhin. Ang trahedya ng isang pamilya na nawala dahil sa isang maling desisyon. Ang aking puso ay tumibok sa excitement. Ito na ang pagkakataon ko. Kaya't isinulat ko ang mga bagong kaganapan sa pahina. Sinubukan kong ayusin ang mga maling desisyon. Ngunit sa oras na isinara ko ang aklat, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang magbago. Ang kanilang mga mukha ay nag-iba-iba.
Ang kanilang mga kilos ay tila nawawala sa kanilang kontrol. Ang buong lungsod ay tila nahulog sa kaguluhan. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Isadora sa aking balikat. Ang pagbabago ay hindi palaging nangangahulugang pag-ayos, Ivan. Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ang aking intensyon ay dalisay. His nanitsais. Ang aking hangarin ay para sa kabutihan. Ngunit habang tinitingnan ko ang kaguluhan sa paligid, napagtanto ko na ang aking mga aksyon ay nagdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Sa gitna ng gulo, isang figura ang lumitaw mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kapangyarihan. Siya ay isang nilalang na matagal nang nakatago. Sa mga pahina ng kasaysayan, isang makapangyarihang mandirigma na nawala sa matagal ng digmaan. Ikaw ang may kagagawan nito, wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Ang iyong pagbabago ay nagbalik sa akin sa mundong ito, at ngayon ikaw ang pagbabayaran. Nanginig ang aking buong katawan sa takot. Biglang naramdaman ko ang bigat ng aking ginawa. Ang aklat ng oras ay hindi lamang kasangkapan ng pagbabago. Ito ay isang pinto sa mga hindi inaasahang panganib. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang boses ni Isadora sa aking isipan. Ang iyong kapalaran, Ivan, ay nasa iyong mga kamay. Subalit tandaan, ang bawat pagbabago ay hindi maiiwasan ang mga bagong pagsubok. Ngayon, sa harap ng bagong panganib, alam ko na ang aking responsibilidad ay higit pa sa inaasahan. Ang aklat ng oras ay nasa aking kamay, at ang kapangyarihan nito ay hindi lamang para sa pagbabago, kundi para sa pagharap sa mga hamon na dala nito. Ang twist ay hindi lamang ang aking kakayahan na baguhin ang nakaraan, kundi ang pag-unawa na ang aking mga desisyon ay magbubukas ng mga bagong landas, at ang bawat landas ay puno ng mga hindi inaasahang panganib na kailangan kong paghandaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang oras ay tila bumagal habang nakatayo ako sa gitna ng lumang silid-aklatan. Ang mga lumang kahoy na istante ay puno ng mga libro na naglalaman ng iba't ibang hiwaga at sikreto. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang aking mga mata ay nakatuon sa isang aklat na tila buhay sa aking mga kamay. Ang aklat ng oras. Sa bawat pahina nito, nararamdaman ko ang pulso ng kasaysayan, ang tibok ng nakaraan, at ang paghinga ng hinaharap. Ako, isang simpleng binatang estudyante, ay nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang mga pangyayari sa mundo. Ngunit sa kapangyarihang ito ay nakatago ang mabigat na responsibilidad. Habang binubuksan ko ang aklat, bumungad sa akin ang isang larawan ng isang sinaunang kaharian na puno ng kasaganaan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga tao ay may nagtatagong kalungkutan. Ang mga mata ng hari ay puno ng kadiliman, at sa kanyang likuran ay ang anino ng pagkawasak. Alam kong ito ang aking susunod na destinasyon. Sa pamamagitan ng aklat, ako ay dinadala sa panahong iyon sa kaharian ng Lumina. Ang hangin sa Lumina ay malamig, ngunit puno ng enerhiya. Ang mga tao'y abala sa kanilang gawain, ngunit ang bawat isa'y may bahid ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Sa gitna ng palasyo, ang hari ay nakaupo sa kanyang trono, tila balisa sa harap ng kanyang mga tagapayo. Lumapit ako sa kanya, ang aklat na nagtatago sa loob ng aking balabal. Maharlika ng Lumina, wika ko. Ako ay narito upang makatulong sa inyong kaharian. Ang aklat na ito ay may kapangyarihang baguhin ang kasaysayan. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit may bahid ng pag-asa. Kung ito'y totoo, anong kapalaran ang maaaring ihatid mo sa amin? Ipinakita ko sa kanya ang isa sa mga pahina ng aklat, kung saan nakalarawan ang isang digmaan na nagbabadya. Isang digmaan
na magdadala ng pagkawasak hindi lamang sa lumina, kundi sa buong kalapit na mga kaharian. Ang kanyang mukha ay pumuti sa takot. Walang ibang paraan kundi maghanda, sabi ko. Ngunit may paraan para maiwasan ito. Kung iyong susundin ang mga nakasaad sa aklat, sinimulan naming pag-aralan ang mga pahina, binabasa ang mga tagubilin, na maaaring magligtas sa kaharian mula sa nalalapit na kapahamakan. Ngunit sa bawat pahina ay naroon ang mga babala, mga panganib na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Alam kong ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng higit na pinsala. Habang lumilipas ang mga araw, nakikita ko ang pagbabago sa paligid. Ang hari ay naging mas determinado. Ang kanyang mga tagapayo ay abala sa pag-ayos ng mga plano. Ang mga kawal ay nag-eensayo sa kanilang mga kakayahan, handang ipagtanggol ang kanilang lupain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bumabagabag sa akin. Sa isang lihim na bahagi ng aklat, may mga pahina na tila nawawala. Ang bawat paglipat ng pahina ay nagdadala sa akin sa hindi inaasahang direksyon. Ang mga oras ay tila nagugulo, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa silid-aklatan ng palasyo, narinig ko ang isang bulong. Isang bulong na tila nagmumula sa mismong aklat. Ang aking puso ay bumilis, at ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang mga pahina. Biglang bumukas ang isang lihim na pahina na hindi ko pa kailanman nakita. Ang mga salita ay kumikinang sa dilim. Ang aklat ng oras ay may sariling kalooban. Kung ikaw ay hindi mag-iingat, ikaw ay magiging bahagi ng kanyang kwento. Muli kong naramdaman ang pulso ng kasaysayan, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y mas mabigat, mas madilim. Ang mga larawan sa aking isipan ay nagbabadya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kaharian ng lumina ay nakatakdang magbago, ngunit hindi ayon sa plano. Ang aklat, sa kabila ng lahat ng kapangyarihan nito, ay may sariling landas na nais tahakin. Nang bumalik ako sa trono ng hari, nakita ko ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay. "Ito ba ang hinahanap mo?" Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alinlangan. Sa papel ay naroon ang natitirang bahagi ng nawawalang pahina. Ngunit sa pagtingin ko sa kanya, alam kong hindi ito ang sagot. Ang tunay na kwento ng aklat ng oras ay mas malalim pa, sa nakatakdang kasaysayan, at sa sandaling iyon, isang matinding ingay ang bumalot sa buong kaharian. Ang lupa ay yumanig, at ang mga pader ay nagsimulang mag-crack. Ang digmaan ay hindi na nalalayo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may iba pang nagmamasid, isang puwersa na mas malakas pa sa inaasahan. Ang oras ay tumigil sa aking mga kamay, ngunit ang kwento ng aklat ng oras ay nagsisimula pa lamang. Ano ang kapalaran ko sa kwentong ito? Isa lamang ang sigurado. Ang aking paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako sa madilim na silid-aklatan ng aming paaralan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdala ng bagong pag-asa sa akin matapos ang mga kaganapan kanina. Nasa mga kamay ko pa rin ang aklat ng oras, ang mahiwagang aklat na kayang baguhin ang kasaysayan. Sino ang mag-aakala na ang isang karaniwang estudyante tulad ko ay magkakaroon ng ganitong responsibilidad? Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga kaganapan noong nakaraang linggo. Sa simula, ang aklat ay tila isang biyaya. Binago nito ang ilang mga bagay na akala ko'y magpapabuti sa aking buhay at sa mga tao sa paligid ko. Ngunit sa bawat pahina na aking binabaliktad, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ang bawat pagbabago sa kasaysayan ay may kaakibat na presyo. Naalala ko ang nangyari kay Lolo Pedro.
Sa hangaring matulungan siya sa kanyang karamdaman, ginamit ko ang aklat upang baguhin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng mas malalang sakit sa kanya. Ang kanyang mga alaala ay nagulo at hindi na siya makilala. Ang simpleng intensyon ng pagtulong ay naging isang bangungot. Hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng magtiwala. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang magtanong tungkol sa mga kakaibang kaganapan sa paligid. Si Carla, ang matalik kong kaibigan, ay tila may hinala na. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa akin na para bang may alam siya sa mga nangyayari. Ngunit paano ko maipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito nang hindi siya nadadamay sa panganib? Nang makarating ako sa bahay, dinatnan ko si nanay na nagluluto ng hapunan. Agad niyang napansin ang aking pagod na itsura. "Anak, mukhang pagod na pagod ka. Ayos ka lang ba?" Tanong niya habang inaayos ang kanyang apron. Ngumiti ako sa kanya, pilit na tinatago ang aking mga alalahanin. "Ayos lang po, Nay. Medyo marami lang pong gawain sa eskwela." Umupo ako sa mesa habang iniisip kung paano ko masusolusyunan ang lahat ng ito. Ang aklat ay tila isang sumpa na nagkukubli sa anyo ng isang biyaya. Dapat ko na bang itigil ang paggamit nito? O mayroon pang pag-asa na magamit ko ito ng tama? Habang nagmumuni-muni, biglang nag-ring ang aking cellphone. Si Carla. Nag-aalangan man, sinagot ko ito. "Hello, Carla? Nasa bahay ka na ba?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba. "Oo, bakit?" "Kailangan natin mag-usap. May natuklasan ako tungkol sa aklat na iyon." Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Nanlamig ang buong katawan ko. Paano niya nalaman ang tungkol dito? "Anong aklat ang tinutukoy mo? Huwag ka nang magpanggap. Alam kong may tinatago ka." Nagpunta ako sa lumang bahay ni Lolo Pedro. May natagpuan akong mga lumang sulat at diary na nagsasaad ng tungkol sa aklat ng oras. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano nangyari ito at bakit niya ito ginawa? "Carla, hindi mo dapat pinakikialaman iyon." Alam ko. Pero kailangan mong malaman ito. May mga tao na naghahanap ng aklat at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Ang aklat ay isang lihim na dapat hindi malaman ng iba. Ngunit tila mas marami pa ang nakakaalam tungkol dito kaysa sa inaakala ko. Sino sila? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Magkita tayo bukas sa parke, 10 ng umaga. Kailangan mong malaman ang lahat. Pagkatapos ng tawag, hindi ko na napigilan ang kaba. Sino ang mga taong ito? At ano ang layunin nila sa aklat? Ang mga tanong ay parang mga aninong sumusunod sa akin, hindi nagbibigay ng kapayapaan. Kinaumagahan, nagpunta ako sa parke ng maaga. Habang naghihintay kay Carla, ang puso ko'y naglalaro sa kaba at pananabik. Sa bawat minuto ng paghihintay, tila may bumubulong sa akin na may malaking mangyayari. Biglang may humawak sa aking balikat mula sa likod. "Anak, oras na para malaman mo ang katotohanan," sabi ng isang pamilyar na boses. Paglingon ko, hindi si Carla ang nasa harap ko, kundi si Lolo Pedro. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na para bang siya'y ibang tao mula sa kahapon. Ngunit paano nangyari ito? At paano siya nakatayo rito sa kabila ng kanyang kalagayan? Sa puntong iyon, napagtanto kong ang aklat ng oras ay may mas malalim na hiwagang hindi ko pa natutuklasan. At sa dulo ng lahat ng ito, isang bagong kabanata ang magbubukas, isang kabanata na magdadala sa akin sa isang landas na puno ng panganib at mga tanong na dapat masagot.